Kakausap natin ngayon si House Deputy Majority Leader and ACT-CIS Party List Representative, amigo na to, Kong Erwin Tulfo. Kong, may buntag. May buntag ba? Narinig mo ba ako clearly? Oh, clear. Malinaw. Kong, dito ako sa PICC kasi ba, nag-attend ako ng graduation ng anak ko. Graduate dito sa Adamson University. Congratulations, Kong. Oo. Okay, congratulations. Yes, sir. What can I do? Yes, sir. Ito lang, ano bang expectation ninyo sa State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos on Monday bilang kinatawa ng ACT-CIS at nangunguna ngayon sa 2025 senatorial survey? Unahin muna natin by Aljo yung expectation, sa SONA. Ang as expected, ang SONA kasi ng Pangulo every year naman yan, State of the Nation Address, ay actually it is a report of the President sa taong bayan na ang estado ng ating bayan, ano na ang ginagawa ng Pangulo, anong ginagawa ng gobyerno, at ano pa ang gagawin o ano ang mga problema at anong ginagawa ng Pangulo at ano ang gagawin. I believe the President at gusto marinig ng mga kababayan natin is ito pong problema about inflation, itong high cost of living, itong pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yet mababa ang sweldo. So I believe, I heard na itatake yan ng Pangulong Bongbong Marcos. And then yung mga plans niya, mga legislative agenda, dyan niya rin ilalatag sa darating na SONA by Aljo. So basically, yung SONA sa Monday will focus or will center doon sa problema ng ating bayan at anong ginagawa ng gobyerno at ano ang gagawin, ano ang mga batas na kailangan gawin para maresolba itong mga problema na ito by Aljo. Oo. Ang nais marinig talaga ng taong bayan dito, Kong, na isinusulong mo rin ito pong issue ng malapit sa sikmura ng ating mga kababayan pagkain. Ngayon, ito kinakailangan pa ba natin ng amendment sa rice tariffication law to beat the target at 20 pesos kada kilong bigas? Ano pong pananaw nyo sa isyong ito, Kong? Ang RTL kasi by Aljo is not only lowering the prices of the palay or the rice, kundi kasama na rin dyan yung mga assistance sa farmers natin para magmura nga ang bigas tulad ng mga farm equipments, tulad ng mga cash assistance, pabili ng binhi. Lahat yan ay kasama dun sa package ng RTL, pati itong mga tinatawag na mga price tax, ng importation ng bigas. All of this are nakapaloob dyan sa RTL. So hindi lang pagbababa. Pero bahagi yan kasi pag tinulungan mo ang farmers, medyo magaan-gaan, mga fertilizers, farm equipments, drying equipments, etc. Siyempre, makakatulong yun sa cost ng production ng palay ng mga farmers natin. So, nandyan. Kailangan pa rin by Aljo ipasa itong RTL para lalong maabot natin target o mapalapit doon sa nais ng Pangulo na murang bigas. Well, the next week nangako sa atin ang rice retailers, nangako sa amin ni Speaker Romualdez na bababa na ang presyo ng bigas kasi ngayon nasa 52, 56 ay bababa sa 42 to 45 pesos per kilo by Aljo. Sabi naman ng DA, mayroong mga 29 pesos per kilo, pero ito ay para sa mga kadiwa centers at para ito available lamang sa mga single parents, mga senior citizens at saka mga PWDs. Pero yung general public available na o magiging available yung 42 to 45 pesos per kilo. Yan yung promise sa amin ng mga rice retailers at traders sa amin ni Speaker. So, next week, mukhang invited kami ni Speaker ng mga rice retailers na mag-ikot sa Metro Manila para makita namin na bumaba na nga ang presyo ng ikang bigas dito sa ating bayan. Pero mauna yata sa Metro Manila by Aljo. Panawagan din ng mga netizen at ating mga kababayan, Kong, na padamihin sana mga kadiwa centers, hindi lang sa Metro Manila kundi sa Visayas and Mindanao. I think nasa agenda yan ng Pangulo for this year
dadagdagan itong mga kadiwa centers as much as possible. Ang target yan, una ko narinig by Aljo, bawat bayan, bawat lungsod dito sa ating bansa ay lalagyan ng kadiwa centers. Parang isang bagsakan. Nung panahon ng martial law, nung binabasa ko by Aljo, panahon ng tatay niya, halos lahat ng bayan, lungsod ay may mga kadiwa centers na makakabili ka ng mga murang pagkain by Aljo. Okay. How about this 20 million budget na gagamitin para sa preparasyon ng SONA? Justified ba sa tingin nyo, Kong? Alam mo ba, Aljo, ganun din halos yung presyo last year and the year before that. Kasi maraming paggagastusan Akala lang siguro natin na kung saan dadalhin. Pero kung titignan mo by Aljo, yung preparations, ikaw nagko-cover ka pag SONA, yung mga inilalatag yan, yung mga decorations, yung mga security, yung pagkain ng mga security, traffic personnel, etc. Yung paghahanda by Aljo, actually ang paghahanda by Aljo, nag-umpisa yan on Thursday pa, itong kahapon, tuloy-tuloy yan, lalo na yung pagsisweep ng buong Congress, hindi lang doon sa plenary, kundi yung buong Congress, ay talagang kailangang masiguro yung safety ng mga mag-a-attend. Pero nandyan din yung mga bouquet, nandyan din yung mga red carpet, yung mga pagkain na isi-serve sa mga VIPs natin. So, I believe by Aljo, commensurate naman yung 20 million budget para dito sa State of the Nation address. Total, once a year lang naman yan by Aljo. Okay. May iba po ako kung kumusta na itong nakaatang na investigation in aid of legislation yata ito sa Manila Bay Reclamation Projects na sinusulong nyo? Pagbukas ng Kongreso by Aljo, by Monday, yan ang ipupush natin sa Committee on Rules patungkol dyan para maumpisahan ng investigation dyan. Kasi kung matatandaan mo a few weeks ago, may nahuli ang mga immigration personnel ng mga Chinese nationals na nagtatrabaho dyan sa reclamation na wala naman mga visa pero bumababa sila sa Metro Manila. Hindi pa nila malaman kung anong ginagawa nila, kung sila ba ay nag-happy-happy. Okay lang, siguro kung mag-happy-happy, pero kung para mag-espiya, abay ibang usapan na yun by Aljo kasi walang mga pasaporte ito mga taong ito by Aljo, wala sila mga visa dahil pumasok sila sa Pilipinas, sakay-sakay dyan sa mga barko na yan. How would we know by Aljo na baka bumaba na may yung mga barko na yan daan-daang mga Chinese national ang sinakay pagkatapos bumabalan dyan sa Manila Bay without visa. Paano pa natin mamamonitor o matatrack yung mga yan by Aljo? Okay sir, ito lang kung pwede kong may tanong sa inyo dahil inaasahan din ng mga kababayan natin, ng mga netizen at ng ilang mga opisyal ng pamahalaan ang stand ng Pangulong Bongbong Marcos dito sa Pogo, lalo na itong illegal na Pogo. Ano po masasabi niyo dyan, Kong? Hindi ko alam actually because wala pang sinasabi ang Pangulo. Pero kung titignan kasi natin by Aljo, kaliwat kanan ng investigasyon ng Senado, ang Kongreso, which malapit ang Speaker Martin Romualdez sa Pangulo, ay nag-iimbestiga na rin about sa Pogo. Kung titignan mo naman kasi by Aljo, dun sa mga pagdinig na narinig ko si PAGCOR Chair Altenco, sinasabi niya, yung mga legit by Aljo, mga legitimate na mga Pogo hubs ay nakakatulong kasi nagbabayad sila ng buwis. Ilang bilyon din ang ipinapasok nila. Yung problema kasi natin dyan by Aljo, yung mga illegal na nag-ooperate, kagaya yung sa Bamban Tarlac, kagaya yung dyan sa Pampanga, yun yung problema kasi hindi na nagbabayad ng buwis. Tapos ibang klase pa, hindi naman sugal yung pinasok, kundi yung mga prostitution, yung mga phone sex, etc., etc., credit card fraud, yun ang nagiging problema by Aljo. So, siguro, sabi nga ni Senator Mig Zubiri, bigyan siguro ng 1 to 2 years sa mga yan. Tapos totally, wala nang Pogo sa ating bayan, kaya legit pa yan at illegitimate. Dapat itigil na dahil nagiging source ito, nagiging problema sa ating bayan by Aljo. Sir, hindi kumukupas talaga ngayon nasusustain na ikaw ay nangunguna ngayon sa mga survey bilang senador by 2025 pati na si Tolben. Walang tigil ang mga kaibigan natin nagtatanong, ano bang balak ni
Tol Kong Erwin Tulfo next election, sir? Actually, Bayaljo, sasagot ko lamang dyan. Una sa lahat, salamat po doon sa mga natanong ng mga survey groups na yan, ng Pulse Asia, ng SWS, ng Okta Research. Tayo nagpapasalamat at pinili nila tayo. Pero ang masasabi ko lang, Bayaljo, ang daming problema ng ating bayan na dapat atipwagin. Ako being member of Congress, maraming mga batas kailangan. Ako maraming mga na-file na mga House resolutions na kailangan dinggin at ipasa sa lalong madaling panahon. Bago natin isipin yung mga Senate run sa 2025, dito siguro muna tayo, Bayaljo, dahil marami tayong mga bills na naka-pending na kailangang pag-usapan, Bayaljo. So, and another thing, may nag-i-enjoy naman tayo sa Kongreso at pareho lang yan halos sa Bayaljo, Kongreso, Senado, pareho mambabatas lang naman dyan. Ang difference lang, mas marami kami sa Kongreso, mas konti sila dyan sa Senado. Pero for now, focus tayo, Bayaljo, yung mga i-final natin ng mga bills, ng mga resolutions na kailangan dinggin para maipasa bago ika nga maghalalan sa 2025, Bayaljo. Alright, daghang salamat, Congressman Erwin Tulfo, ACT-CIS Party List and House Deputy Majority Leader. Good morning, may buntag, sir. Thank you, may buntag, Bayaljo. Good morning, Birada ng Birador ng Masa, Aljo Bendijo sa Straight to the